Guys, good afternoon. Dito po tayo sa taniman ko ng halaman. Maglalagay po tayo ng balag dito sa tanim kong kamatis. Kasi mataas na po masyado yung puno niya. Medyo malakas ang hangin ngayon. Maaring mabuwal tong mga kamatis ko. Kaya lalagyan na po natin sila ng balag habang hindi pa po sila nabubuwal. Tataka po kayo bakit maglalagay po ako ng balag sa kamatis. Kasi po yung kamatis na tininim ko na to, masyado pong mataas ang puno. Kung mapapansin nyo, ito po yung puno niya. Tingnan nyo po, mataas po yung kamatis, di po ba? Pangkaraniwan po sa mga kamatis, mababa lang eh. Sa akin po mataas. Kaya obligado po siyang lagyan ng balag. Yung balag naman po yung gagamitin ko yung mga pira-piraso lang na sanga ng kawayan. Para hindi na po tayo bibili. Marami po kasing mga bayugin dito sa aking paligid ng aking maliit na lupa dito sa bukid. Yun lang po ang gagamitin ko na pinakabalag nitong kamatis. Kasi po pagka hindi natin itong binalagan, pag nabuwal po ito, pagka namumunga na po siya, mahirap po mamitas kasi nakalapag po sila sa lupa. Hindi katulad po kung may balag, mabuwal man po siya, sa balag lang po siya babagsak. Lalo na po pagka may bunga na po yung kamatis, mabigat na po yung sanga niyan. May pagkakataon po mabuwal o mabali yung sanga po niya. Kaya nilalagyan ko po ng balag. Kasi po guys, kung hindi nyo naitatanong, kaya po tumangkad tong kamatis, yung puno ng kamatis. Yung napanood ko po sa mga palabas sa Japan, ang kamatis po nila, pagka yung pataas pa lang, yung mga sang dahon ganito sa baba, tinatanggal po nila yan. Siguro po ang ano nila doon, para yung kamatis tumaas ang puno. Nung ginaya ko po siya, yan, ganyan po ang nangyari. Mataas po ang nagiging ano ng kamatis, tsaka yung mga ano niya, healthy. Siguro lahat na nutrients na nakukuha sa lupa, nakukuha ng sanga, kaya tumataas po siya. Kaya siguro magaganda ang bunga ng mga kamatis sa Japan pagka nagtatanim sila, kasi may pamamaraan silang ginagawa. Yan guys, may mga bulaklak na. May mga bulaklak